Sa Tagalog, ang obsolete ay lipas na, wala nang bisa, luma na. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang aklat, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang tipan ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang Diyos ay nakipagtipan sa Israel. Exodo 11:4-6. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ay alok ng Diyos sa Israel, na sila ay gagawin niyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Sinabi ng Diyos ang kondisyon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan. Ang alok ng Diyos ay naging tipan dahil ito ay sinang-ayunan ng Israel. Exodo 11:8. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Ngunit hindi tinupad ng Israel ang kanilang tipan. Hebreo 8:8-9. Nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay, upang sila'y ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Sinabi ng Diyos kung ano ang bagong tipan na gagawin niya. Hebreo 8:10-11. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Ang bagong tipan ay hindi panlabas kundi panloob. Ito ay nasa isip at puso dahil nakabatay sa pagkakilala at pananalig sa Diyos. Ang gawa ng pananalig sa Diyos ay pag-ibig. Galatia 5:6. Kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagsunod sa Diyos. Unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Walang sino man ang nakasunod o makasusunod sa buong kautusan. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, Mateo 5:17,
Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Dahil sa pag-ibig ay lubos na sinunod ng Panginoong Hesus ang Ama. Pilipos 2:8. Palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang bagong tipan ay hindi dahil sa anumang nagawa o magagawa natin. Ito ay nakabatay sa habag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Hebreo 8:12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Efeso 2:4-9. Ang Diyos palibasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Dahil sa pananampalataya, tayo ay ginawang mga bagong nilalang ng Diyos. Efeso 2:10. Tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang mabubuting gawa ang patunay na ang ating pananampalataya kay Kristo ay buhay at may pakinabang. Santiago 2:14-17. Hindi tayo namumuhay o makapamumuhay na hiwalay sa Panginoong Hesus. Siya na ating buhay ay nananahan sa atin. Hindi tayo mabibigo dahil siya na muling nabuhay, ang gumagawa upang matupad natin ang bagong tipan. Ito ay gagawin niya sa atin ng walang pagbabago. Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Dahil kay Kristo, ginawa ng Diyos na obsolete ang lumang tipan. Hebreo 8:13. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una. At ang ginawang lipas na at tumatanda na ay malapit nang maglaho. Malapit nang maglaho. Ibig sabihin, hindi pa naglalaho. Ito ay dahil may ginagawa pa ang Diyos sa Israel. Maglalaho ang lumang tipan kapag natupad na ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 11:25-27. Upang kayong mga hintil ay huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, lalabas mula sa Siyon ang tagapagligtas, ihihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. At ito ang aking tipan sa kanila,
kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan.